Nais ko pong i-discuss ngayon yung patungkol po sa Hannah anointing. Para sa ilan po no, maaring hindi natin kilala kung sino po si Hannah. Siya po yung nanay ni Prophet Samuel. And so mahalaga po yung buhay ni Hannah no, dahil kung hindi po nang dahil sa kanya, wala po tayong magiging Prophet Samuel. Amen? Punta po tayo sa number 1. What is the Hannah anointing? The ability to tolerate and hold up under pressure and persecution, never yielding the posture of faith in the promises of God. Sa 1 Samuel chapter 1, so nakalagay po dyan na nagsimula po yung kwento kay Elkanah. Si Elkanah po ay meron siyang dalawang asawa, si Hannah and si Penina. Si Penina po ay may anak, samantalang si Hannah po ay wala po siyang anak. And so specifically binanggit po dyan sa verse 5 na double portion po yung natatanggap ni Hannah from Elkanah dahil mahal na mahal niya po itong si Hannah. And so sinabi rin po dyan na sinarado ng Lord yung kanyang womb, which means wala po siyang pagkakataon na magkaroon po ng anak. And dahil po dito nang provoke po no, etong si Penina doon kay Hannah, so pwedeng nangaasar siya, nangungulit siya, or nagagalit po siya kay Hannah every time na pumupunta siya sa house of the Lord. So hindi ko po ma-imagine no, na taon-taon po siya na nangungulit para lang ma-discourage or totally inisin niya lang si Hannah. And so dumating po sa punto no, na yung asawa niya, si Elkanah, kumbaga kinakamusta po siya, bakit siya umiiyak, bakit hindi na po siya kumakain, etc. Pero praise be to God po no, na hindi siya basta-basta agad sumuko. Hannah prayed, she persistently and relentlessly pursued the promise of God in her life, and she would not let go until the Lord bless her. So basahin ko po yung verse 11. Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will be used on his head. Kahit dumaan na po siya sa napakaraming klase ng torment and pagpapahiya, ay nanatili po siyang eager doon sa pagpapanalangin. And so nang dahil doon po sa kanyang eagerness tsaka sa determination niya, susawa po ng Diyos, nabiyayaan po si Hannah ng isang anak, which we all know po ay will eventually become Samuel. So as we all know po no, si Samuel, siya po yung magiging isa sa mga pinakarespetadong propeta tsaka judge sa Old Testament, na siya po yung nag-anoint parehas kay David tsaka po kay Saul. Pero balik po tayo sa main focus natin, which is si Hannah. So kung hindi po nang dahil sa mga bunga ng panalangin ni Hannah, kumbaga wala po magiging Samuel. So yung buhay po ni Hannah, isa po siyang napakabuting halimbawa na kung may mga dinadaan po tayo sa panalangin natin, talagang maging eager po tayo, amen? So wag po kaagad tayo mawala ng pag-asa kung hindi man initially sinagot ng Panginoon yung mga petitions natin sa Kanya.